ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung kung ginawa kayo ng Diyos ng mga propeta bilang pagpaparangal sa inyo, bagamat wala ng propeta ngayon, ay iniayon ko, kinuha ko rito sa tafsir ng tinatawag na chapter 3 verse 78 to 80 kasi nakalagay doon, posible ba sa isang tao na pinagkalooban ng aklat, ng karunungan at kaalaman, pagkaunawa sa mga salita ng Allah? Okay? Posible ba sa kanila na pagkatapos silang parangalan ng Allah, uutusan nila ang mga tao na sambahin sila bilang mga Diyos? Hindi ito tanggap ng ating katalinuhan. Bagkos ay sasabihin nila, sambahin niyo ang Allah na siyang humirang at nagparangal sa akin. So yun yung pinakatapsir nito. Kaya para sinushortcut ko, kaya niyo bang tanggapin na pagkatapos kayong pagkalooban ng ganitong karangalan na ipagkakanulo niyo ang Diyos at tagapaglikha? Sasabihin niyong sambahin niyo ako bilang Diyos, huwag niyong sambahin ang Diyos na siyang humirang at nagparangal sa akin. So ganito tayo nakikipag-usap sa kanila na ang interpretation nito, hindi Diyos si Jesus, pero hindi sila nasasaktan. Maging ang pagbabalik ni Jesus sa dulo ng panahon. Of course, nandiyan na lahat. Inshallah, i-ano nyo, yung hindi ko na ipaliliwanag sa inyo, hinggil dito. Okay? Yung pagbabalik ni Jesus. Nandiyan na. Pagkatapos na yan, ang ipapaliwanag natin ay si Birheng Maria. Paano natin ipinaliliwanag ang kwento ni Birheng Maria? Ito yung nagiging turning point sa mga non-Muslim na yakapin ng Islam. Kasi tignan nyo ha, bukod sa merong kabanata na chapter 19 bilang pagpaparangal ng Allah sa ina ni Isa alayhis salam, chapter Maryam. Walang ganito sa labas ng Islam. Binanggit ang kanyang pangalan ng 36 times sa Quran, ang pangalan ni Maryam, at sa Biblia, binanggit ito ng 18 times lamang. Si Jesus ay binanggit ng 25 times, si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay binanggit ng 5 times. At hinirang siya bilang the chosen above the women of all nations. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ Nandyan yan ha? وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Tandaan ang sinabi ng mga anghel, O Maria, katotohanan ng Allah ay pinili ka at nilinis ka mula sa maling uri ng pagsamba at pagtanggi at pinili ka higit sa kababaihan ng sa lahat ng mga kababaihan ng mga nasyon. Ang kanyang pagkain ay galing sa kalangitan. Ito'y tuwirang ibinababa sa kanya ng Allah. At siya ay dalisay ang kanyang paglaki at tinanggap siya ng magandang pagtanggap o tinanggap siya ng Allah ng napakagandang pagtanggap. Masyaallah, tabarakallah. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sa makatuwid, tinanggap siya ng Allah ng napakagandang pagtanggap
At sinanhi na siya ay lumaki ng napakadalisay na paglaki at sa napakabuting pag-uugali. At inilagay siya sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang uncle na si Zakaria. Sa tuwing pumapasok si Zakaria sa lugar ng kanyang silid panalanginan, ay nakakakita siya ng iba't ibang uri ng mga ris o mga pagkain na wala sa panahon. At nung tinanong siya ni Zakaria o Mariam, saan nagmumula ang mga ris o mga kabuhayang ito? Kanyang sinabi, ito ay tuwirang nagmumula sa Allah, walang pag-aalinlangan ang Allah ang nagkakalob ng kabuhayan sa sino man na kanyang nais ng walang limitasyon. At dahil dito, nanalangin si Propeta Zakaria na pagkalooban siya ng anak at ipinagkaloob ito at binigyan siya ng anak na si Yahya. Ngayon ang tanong ay ganito. Sa paniniwala namin, si Birheng Maria ay nasa tamang pananampalataya, hindi niya pa isinisilang sa Jesus ng malahimala. Dalang sinusunod niyang pananampalataya ay ang mga pananampalataya ng mga dakilang propeta na lahi na kanilang pinagmulan kung babaybayin patungo kay Sulaiman, kay Haring David, kay Jacob na tinatawag nating Israel. Ang tatay ni Jacob ay si Isaac, isa sa kapatid ni Isaac ay si Ishmael. Marami silang magkakapatid at ang kanilang ama ay si Abraham. Si Abraham ay galing kay Noah at si Noah ay galing kay Adam. Ang tanong ay ganito, nung si Jesus ay isinilang ng malahimala at umabot sa kakisigan at naging isang ganap ng mama, ipinadala sa angka ng Israelitas at nangaral, pinagkalooban ng sagradong aklat, gumawa ng mga kababalagan. Ang tanong ay ganito, ipinagpatuloy ba ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang ina at ng mga dakilang propeta at sugo na lahi na kanilang pinagmulan kung babaybayin patungo kay Abraham, kay Noah, kay Adam? Ano ang sagot? So, sasabihin nila, ipinagpatuloy. Yung sasabihin nila, nagtayo. So, ibig sabihin, pag sinabi kasi nating nagtayo, wala sa pananampalataya ang kanyang ina. Kaya nga siya isang dalisay na babae at tinirang. Kasi nasa tamang pananampalataya siya. Anong implikasyon nito? Kaya may nagsasabing ipinagpatuloy, may nagsasabing nagtayo. Kaya sasabihin namin, kami nung kabataan namin bilang mga Kristiyano, of course, nagkukwento muna kami. Nangangaral kami sa kapwa naming kabataan at sa ulado pa namin yung ibang talata ng Biblia. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:17-18, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang batas o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang kudlit o tuldok sa kautusan, sa anumang kaparaanan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kung ipinagpatuloy lamang ni Jesus ang pananampalataya ng mga dakilang propeta at sugo na lahi na kanilang pinagmulan, ibig sabihin, hindi Christianity ang itinuro na Jesus. Yes. Merong isang preacher, hindi ko na sabihin siguro yung pangalan, nangaral siya sa Rabig. Kasi yung Arabo, alam mo yung mga Arab talagang very sila, yung pursigido, kahit na alas 11 na ng gabi, kumakatok pa sila sa mga accommodation ng mga Pilipino. Kukonsensya niya yung daiya. Baka mamatay ang bukas. Pag yan ay namatay bukas, ay napaliwanagan, mananagot ka sa Allah. So, mahiya yung Pilipino na daiya. Kaya kakatok sila dun sa Pilipino. Halos natutulog na, 2 na lang yung gising. Tapos, nung binuksan, magandang gabi, pwede bang pumasok? Meron lang kami sasabihin sa inyo. Tapos siyempre, alam mo na, gabi na yun eh. Hindi nila alam, sa likod ng kortina, merong isang pastor. Okay? Sabi gano'n, hindi na ako magle-lecture sa inyo kasi nang iwanan ko sa inyo ng tanong. Okay, iwanan ko kayo ng isang tanong. Kung ang tawag sa mga Kristiyano ay tagasunod ni Jesus, ano ang pananampalataya ni Jesus? Ano yung pananampalataya ni Jesus? So narinig ito yung pastor, hindi siya nakatulog. Iniwan yung number, ito yung number, yan, tawagan yung kinabukasan. Isip ng isip yung pastor, hindi siya nakatulog sa kinabukasan. Tinawagan niya si Usada Viron, tinawagan niya yung Arabo, 50 calls. Eh siyempre, sinilence siya, di ba?
So, nung magyudyuma na, sa kanya nakita, yung pala, ang daming tawag. Kaya tinawag niya yung Pilipino. Ang tagal ko naghintay dito. Sa umaga pa lang, nakaupo na ako rito. Hintay nang hintay sa inyo. Tawag, di sumasagot. So, nagpunta yung ustad na yun. Then, after that, tinanong niyo lahat. Alam mo, hindi ako makatulog. Hindi ko maisip kung ano yung tunay na relihiyon ni Jesus. Ito, pastor ako. Ito yung mga ID ko lahat. Ito yung certificate ko lahat. So, pinaliwanag yung ustad na biro, tapos nagsyahada. Subhanallah. So, yung mga ganun mga bagay, ibig sabihin, may pananampalataya ng tama, wala pa si Jesus. At ang pananampalataya ngayon, for sure, hindi Christianity. Kasi kung ang tawag sa mga tagasunod ni Jesus ay Christian, ang ibig sabihin ng Christian ay tagasunod ni Jesus, si Jesus ba ay tagasunod ni Jesus? Si Jesus ba ay Christian? Hindi. So kung hindi Christian si Jesus, ano yung pananampalataya niya? Yun ay ipaliliwanag natin sa mga comparative na ating pag-uusapan. Pero hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo ng time. Okay? Kaya ang mangyayari mamaya, pagkatapos ng Jum'ah, wag muna kayong mag-etc. Kumain na kayo, pagkatapos nun, habang kumakain kayo, kung pwede, hindi ko alam, pero wag niyong dulumihan yung mga lamesa. Kung pwedeng, habang kumakain kayo, isipin niyo na nanonood kayo ng sine. Ipagpapatuloy na natin yung paksa. Kasi pag hindi natin pinagputuloy, wala tayong matatapos. Kasi pag sinabi pumunta kayo ng 10, pupunta ng 11, 12. Pag pupunta ng 8, ibig sabihin, pupunta ng 9. Tapos magkukwentuhan pa. Tapos kakain. Wala na talaga matitira. Okay? Isa din, pasensya na kayo, kasi alam ko mga advanced na kayo. Kaya ko sinasabi ito. Pero pag bago kayong Muslim, kabayan, halika kapatid. Pasok ka sa loob, gusto mo subuan kita? Ano gusto mo, pagtimpla kita ng kape? Ginagawa namin yung talagang pag-iistima. At magiging paksa din natin in the future, ay paano humubog ng isang yumakap sa Islam na magiging katulad mo siya in the future. Okay? Hindi ko alam kung magiging interesado kayo. Kasi yung mga iba hindi dumating ngayon. Hindi ko alam kung duty sila. Hindi hinayaan ng Allah na pagkatapos na tayong likhain. Hindi hinayaan ng Allah na pagkatapos natin likhain na wala tayong tatahakin na tamang kaparanan ng pamumuhay. Bakit ko to binabanggit palagi? Kasi akala namang Kristiyano, nagsimula lamang ang Islam sa kapanahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang napakaraming katibayan sa loob ng Quran na hindi pa tayo nililikha kabilang na sa itinalaga ng Allah ang ating relihiyon. At ang relihiyon na ito ay isang makalangit na batas o makalangit na kaparanan ng pamumuhay. Kaya imposible na ang Diyos sa tagapaglikha, wala siyang itinalagang kaparanan ng pamumuhay pagkatapos siyang likhain ng tao. Para bagang nagtayo ka ng university, walang curriculum. Pumasok lang ang tao doon, umupo, pagkatapos umuwi na. Nakuha nyo?